Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kapayapaan na ibinibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Nawa, Lord, pwede kami kumanta at the top of our voices, itaas ang aming mga kamay, yumuko, at magpuri lang po, Panginoon, sa inyo na may kapayapaan, Lord God. We thank you. Paulit-ulit ko po pinagdarasal po ito na binigyan niyo po kami ng isang pagkakataon, Lord, sa aming bansa na may freedom kami to worship. Lord, hindi nangyayari po ito kung babasahin po namin ang mga nangyari nung araw. Bagamat sa kuweba, Panginoon Diyos, nagkikita-kita ang mga Kristiyano dahil sa pag-uusig. Bagamat kahit ngayon sa ibang mga bansa, Panginoon, pinagbabawal pa rin ang public worship. Ngunit kami, napakasaya, napakasarap, naka-aircon pa. Minsan masyado pang malamig. Ngunit nagpapasalamat po kami lagi, Lord God, sa whatever you have given us, Lord. Allow us, Panginoon Diyos, just to remember that kagaya ng sinabi ng mga disipulo, kapag kasama namin kayo, pag tinanong niyo po kami, kung may pangangailangan po kami, we can say no, nothing, because we have Jesus. Father, pinapanalangin po namin ang aming mga kasalanan, Lord. Itinataas po namin, inilalagay po namin sa inyong paanan. Forgive us, Father. At sigurado po ako, lahat po kami ay we missed the mark this week. Sigurado po ako, meron kaming nagawang kasalanan. Sigurado po ako, Panginoon Diyos, na meron po kaming hindi na bigyan ng importansya ayon sa inyong salita at ayon sa inyong kagustuhan. So, Father, in our weakness, forgive us, help us, and uphold us. Salamat, Panginoon Diyos, na every Sunday, meron kaming isang mensahero, Lord, who will declare us free, guiltless, dahil sa inyong anak. Tinataas din po namin ang aming mga activities, Father, for the coming week, para sa PDF, sa Thursday, sa upcoming camp, Lord God. Dinadalangin po namin yung kahit ngayon pa lang, sa November 1, 2, and 3, ay bigyan yung mga po kami ng magandang weather, na sana hindi maulan, at sana hindi rin ganun kainit. Sakto lang sana, Panginoon Diyos. At sa mga gustong sumama, Lord, udyukin nyo nga ang mga puso, Lord, upang sila'y alam po namin, maisasama dito na para sa aming mga kaluluwa, Lord, to make us more Christ-like, Lord. Dalangin namin, ito yung pakay para sa aming family camp, family retreat. And even for yung mag-provide po kayo sa bawat isang gustong magpunta, ngunit nagdadalawang isip, nagdaalinlangan patungkol sa gastusin, Father, kayo na po din bahala. Meron po sa iba sa amin, Panginoon Diyos, pinagpapasalamat po namin, kagaya ni Brother Dwin, na nakalabas na po sa ospital at naayos na po ang kanyang naging aksidente last month pa. Father, we thank you that you have provided through your means para sa gastusin para dito. Dalangin po namin na patuloy niyong i-heal yung kanyang sugat, Lord, and ang kanyang buto na nabali, Father. May you be the one, Lord, to be God the healer to him. At sa mga darating na araw, yung pangangailangan po niya ay patuloy niyo ngang i-provide para sa kanila. Father, salamat din. Alam niyo po kung sino yung mga tumulong. Alam ko din po yung iba. Ngunit kayo na po bahalang mag-bless po sa bawat isa na tumulong. Kay Brother Dwin, we thank you for those people and we thank you for this church na naging daanan din ng inyong blessing. Dinadalangin po, pinataas po din po namin si Marshall at si Joshua, Lord, na nawa sa Thursday ay pupunta sa Jensan upang mag-migrate, Father God, lumipat doon, Panginoon. We pray that you might give them a clarity, kalinawan sa anong gagawin po nila. Bigyan nyo nga po sila ng ministry, bigyan nyo sila ng maayos na trabaho, bigyan nyo sila ng accountability, Panginoon Diyos.
And lalong-lalo na, Lord, we just pray that their eyes just might be on you, the Savior, always as they celebrate their marriage together. Father, we pray even for lahat ng mga pangangailangan po dito ng bawat isa. Alam ko po marami. Tinataas po namin sa inyo. Ang pangangailangan sa financial, ang pangangailangan sa healing, ang pangangailangan sa emotional stability, Father God, alam po namin na kayo po ang kayang sumagot dito sa aming pangangailangan. Ngunit sana hindi namin malimutan ang tanging pangangailangan namin, ang inyong anak na si Jesus. And so today, as we study about your Son Jesus, God, Father, we ask that you bring us the Holy Spirit. God, Holy Spirit, buksan niyo nga po ang bawat mata, isipan at puso upang tanggapin namin ang inyong salita. At itataas po namin ito lahat, Lord God. And we just pray na si Jesus Christ lang ang mabigyan ng papuri sa araw na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maaari po tayong tumayo para sa pagbabasa ng Lucas chapter 22, 35 to 38. Ang pamagat natin ay ang paghahanda sa pag-uusig sa nakatakdang propesiya galing kay Jesus. Lucas chapter 22 verses 35 to 38. At sabi dito, pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayo, walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Sinabi niya, subalit ngayon. Kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sino man walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito, ibinilang siya sa mga salarin. Sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na iyan, ang tugon ni Jesus. Maaari na po tayong maupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At pagpalain po tayong lahat sa ating binasa patungkol sa ating Panginoon Jesus sa Lucas chapter 22, 35 to 38. Alam niyo po, ang bahaging ito ay bihirang pinipreach, ipinapangaral sa isang section, laging kasama ng ibang section. At by the way, ito po ay hindi tungkol sa mga tabak, o sa mga espada, o sa mga akala ninyong paggamit ng puwersa. At may mga nananatiling tanong kung alin prinsipyo tungkol sa paggamit ng swords or paggamit ng puwersa ang pinahihintulutan ng simbahan sa Bagong Tipan. Kapansin-pansin ang mga prinsipyo sabi nga natin sa 4th century, si St. Augustine, although this is not inspired, ay talagang sa takdang panahon, ito yung sinabi ni St. Augustine, hanggang ngayon, meron pa rin ginagamit ang mga bayan, mga nations, ng 4 na criteria. Sabi dito, i-Englishin ko na lang kasi, it is a just, kung okay gumamit ng sword daw, or ng force, or ng army, kapag it is a just cause, kapag it is a defensive battle, kapag it is sanctioned by a legitimate authority, at kapag maganda daw ang motibo ng mga taong sumusugod. Yan ang 4 based criteria according to St. Augustine in 300 to 400 AD. Napakatagal na. Ang maganda para sa atin today, sa kabutihan palad ng ang nangyari sa atin, meron tayong kapayapaan mag-worship, at the same time, hindi tayo masyadong nagkakaproblema or issue sa karunungan dahil ang simbahan at ang estado today ay magkahiwalay na. Naiiba sa bawat isa. In English, the church and the state are magkahiwalay. Pag tinignan natin ang Lumang Tipan, the Old Testament, nagkaroon sila din ng kalinawan dahil sila'y
bayan ng Israel. Si Joshua, ang mga lalaki at babae at yung nag-iisang babae sa Judges, si David, si Joab, at kahit si Samuel na tumaga kay Agag ay gumagamit ng kanilang mga espada o kaya kanilang mga tabak sa maraming at iba't ibang sitwasyon sa pangalan ni Yahweh. Maaaring magkaroon ng kontrobersya kung bakit pinahihintulutan at pinaninindigan pa ng Diyos ang mga pagkilos ng mga taong ito. Ngunit malinaw na ito ay nasa kanyang kalooban gumamit ng tabak. Ang mga nauna sa ating mga Kristiyano, hindi ganun kalinaw. Siyempre, nababasa po natin ang Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, 6, and 7, Lucas chapter 6. Sinasabi, pag sinampal ka sa harap mo yung isa, kapag may nagbigay sa iyo ng di ba? Peace ang dala natin. Ngunit ang unang simbahan ay walang kaliwanagan. Sapagkat nahaharap ang kanilang konteksto, iba sa konteksto natin today. Kung ating babalikan ang mga kasaysayan na nakita natin sa simbahan, kung maalala po natin ang mga crusaders, marahil baka iba sa inyo nakapagpanood na ng lumang pelikula patungkol sa The Crusaders noong Middle Ages na masasabing sinubukan sakupin ang mga lupain ng may puwersa. Minsan kinukuha nila yung kanilang katuwiran or Bible verse mula dito sa Lucas chapter 22, 35 to 38. Mali nga sila. Ang akala nila, itong mga talatang ito ay ang magbibigay ng justification upang magamit nila ang kanilang tabak. Sabi ko nga kanina sa umaga, meron mga knights, yung mga Crusader Knights. Nagbabasa ako dito ng mga daming church history, no? Kapag sila daw ay binabautismuhan, ayaw nilang ibaba, nilulublob po sila, ayaw nila binababa ang kanilang sandata at ang kanilang kamay. So naka-expose to. At binabaptize sila in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Tapos ibababa, nakaganon yung sandata. Kasi alam nila, meron pa silang gagawin. Alam nila, may bloodshed for them in their quest for seed, for blessing, at lupa sa pangalan ng Kristyanismo. Alam mo, ang concept ng jihad, kanino yun? Holy war, galing sa Muslim. Gayon pa man, ang mga Kristiyano sa lalong madaling panahon ay handang tumatanggap dito sa kanilang pagsisikap para labanan ang apoy sa apoy, to fight fire with fire. At yun ang nangyari sa church history. Ngunit tayo, huwag tayo mawala sa punto. Ito lang, sinasama ko lang kayo sa mga aking na-research sa pagbabasa ng itong verses na ito. Pero huwag tayong mawawala sa very interesting goose chase pagdating sa pag-aaral sa mga talatang ito sa verses 35 to 38. Kasi minsan, ang sobrang atensyon na ibinibigay dun sa sandata, sa tabak, or sa paggamit ng puwersa, ay nakakakubli sa mahalagang issue dito. Muli, sasabihin ko, ang bahaging ito ay hindi tungkol sa mga espada, kundi tungkol sa katuparan ng kasulatan sa mga salita ni Jesus. Magiging redundant ako, pero sasabihin ko, ang propetang si Jesus ay nagpropesiya tungkol sa isang propesiya sa lumang tipan na itinuturo sa ang kanyang sarili ang katuparan ng propesiya. At iyon ang magtitiyak sa kanyang mga alagad na si Jesus nga ang may control sa lahat. Bakit? Yung sinabi sa kanyang 700 years ago, nangyayari. Na lahat ng nangyayari ay may dahilan. At bilang isang propeta ay alam niya kung ano ang pwedeng mangyari at ano talaga ang mangyari. Ito ay tungkol sa propesiya patungkol kay Kristo upang malaman ng kanyang mga alagad kung ano ang aasahan in the future.
At yun din para sa atin today. Kanina may kausap kayo, kahit sa morning, kahit sa hapon, anong hot issue ngayon? Ginigera na ang Israel. Come Lord Jesus. Yung mga matatanda dito, let's go! Yung mga bata, wag muna. Di ba? Yung mga nasa gitna, Lord, gusto ko pa mag-asawa. Yung iba, alam ko po yun mixed emotion naman tayo lahat Lord, yung mother-in-law ko hindi pa nasa-save So alam ko, I know what it's like. But everything nakatakda na sa panahon. It is carved in stone. At yun ang gustong ipakita ng ating Panginoon Diyos. Sa kanyang mga alagad, yung 12 na kausap niya, pati sa atin, that everything He has under control. Alam mo, nung nag-aaral po kami nito, nasabi, wala si Josh dito, pero si Josh ang tumulong sa akin. Sabi niya, Tito, maganda siguro ibigay mo yung konteksto ng pagsusulat ni Luke patungkol dito sa 35 to 38. Bakit? Bakit sinama ni Lucas ang mga talatang ito? Alam natin sa Mateo, mas maraming chapter hanggang chapter 28 verses 18 to 20. Alam natin yung Great Commission. Alam natin 28 chapters. Ito, hindi umabot doon. 24 chapters lang ang Luke. Pero bakit niya sinama itong 4 verses na ito? Si Mark ganun din. Parang newspaper kasi si Mark Parang immediately. So hindi sinama rin itong part na to. Ngunit pera kay Lucas, itong 4 verses, ay magandang ipaalala sa atin lahat ang konteksto ng kanyang isinusulat. At babalikan natin ang Luke chapter 1, verse 4, sa sinabi niya, ang kausap niya dito si Teopilo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo, that you may have certainty concerning the things that you have been taught. Sa madaling salita, nais tulungan ni Lucas si Teopilo na magkaroon ng mas malinaw na larawan ng tagapagligtas. Sino si Kristo? Upang ipakita ang pagiging tao ni Kristo, inihayag niya ibang mga bagay. At upang ipakita ang koneksyon ni Kristo sa kasaysayan ng kaligtasan, na si Kristo ay hindi isang anomalya, hindi siya isang propeta lamang, siya mismo ang kasaysayan ng daigdig. Siya mismo ang pinakaimportanteng tao at Diyos in world history. Si Kristo mismo ay ang kasaysayan ng kaligtasan. At ang katotohanan ng banal na kasulatan sa both Old Testament and New Testament ay, pag inisip natin, tumuturo po sa Kanya. Makikita din po natin yan sa Road to Emmaus in the future, pag pinreach po natin dito yon, na lahat ng lumang tipan ay nakaturo sa ating Panginoon Jesus. At yun ay dapat makakatulong sa atin na patatagin ang ating mga paniniwala sa mensaheng ipinapahayag ni Jesus. Kasi yung mensaheng yun din ang sasabihin po natin sa iba as we go out from church. Alam ko po, malaking naitutulong sa ating lahat ang Christian apologetics. Alam ko po na ang apologetics, may rallying verse yan. Ang sabi dito ay sa 1 Peter chapter 1 verse 15 na dapat daw tayo laging handa upang ipagtanggol ang sino man humihingi sa inyo ng dahilan para sa pag-asa na meron tayo kay Jesus. For that hope that we have to give a defense. Ngunit una sa lahat, ang apologetics o Christian apologetics, alam niyo po yung apologetics, yung nakikipagdebate po sa mga Muslim, sa mga Hudyo, sa mga atheist, maganda po yun, may alam natin yun. Ngunit una sa lahat, bago tayo pumunta doon, ang apologetics ay para sa mga mananampalataya. Bago patunayan natin sa iba na si Jesus ang Mesiyas, tayo mismo ay dapat paniwalaan natin ng buong puso. At dito makikita natin na 700 taon bago dumating si Kristo, ang lumang tipan ay naisulat na tungkol sa Kanya.
At tiniyak ni Kristo sa mga alagad niya ang tatlong bagay. Dito sa 35 to 38. Sabi niya, meron akong pangangalaga sa inyo. Nauusigon kayo mula sa ng mundo dahil sa kanilang mensahe at ang katuparan ng propesiya mula sa mga labi ng Mesiyas ay siguradong mangyayari. At yun ang ating kwento for today. Sabi nga dito sa verse 35, pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayo, walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Ayan ang pinapakita ni Jesus, ang katiyakan ng probisyon. Ano nire-refer ni Lord dito? Luke chapter 9 and Luke chapter 10. Maaring puntahan po natin Luke chapter 9, verses 1 to 3, nung pinadala ni Lord ang 12, sabi niya dito, binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Ito yung bilin ni Jesus. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi o bihisan man. Sabi niya yun, ha? Ito yung unang sugo sa kanila. Ito naman sa second time sila sinugo sa Luke chapter 10, verses 3 and 4, humayo kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng nalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. So parang sinasabi ni Lord dito, kung balikan natin ng chapter 22, verse 35, naalala niyo nung sinugo ko kayo? Wala kayong dalang kahit ano. Nagkulang ba ako? Hindi po ang tugon ng mga disipulo niya. Sa Luke chapter 10, pinapakita dito, masayang-masayang bumalik ang 72, iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Masaya sila. Dahil ang mga demonyo ay napapasunod nila. Ngunit ang kanilang mga anak, mga asawa, hindi. Joke lang. Si Jesus, sa panahon na ito, sa Luke chapter 9 and 10, ay tinanggap ng mabuti. Sabi ko nga kanina, para siyang isang propeta, para siyang isang rockstar, para siyang isang Korean boy band, para siyang BTS, para siyang Blackpink, at para siyang, Twice. Nalaman ko lahat yan kagabi nung kausap ko yung mga anak ko. At tinatanggap ng mabuti ang ating Panginoon Jesus. Naabot na niya ang pagiging talagang sobrang sikat. At gayon din ang kanyang mga alagad. Kaya nga, nahawa ang mga alagad. Naalala niya, sabi, Lord, galing ang mga demonyo subject to us, kaya namin. Tapos mamaya, asa na sila? Lord, sino ba ang who's the greatest ba? Di ba, 2 weeks ago? Who is the greatest? Sa ibang account, sabi na ng mami ni James, ni Santiago at ni Juan, Lord, bigyan naman ng mga anak ko ng mga posisyon. Lord, everything, maganda siguro itong career path ng mga anak ko kung sumama sila sa inyo. At yun ang nangyayari kasi all success sa verse 35, pinadala kayo, wala kayong pangangailangan kay Jesus. At binigyan sila ni Jesus ng wastong paalala. Wala silang dinala, wala silang kulang, sumikat sila, isa lang ang dala-dala nila. Antas ng pagtitiwala. You did not lack anything, did you? No. Nothing. Nothing. Hindi po ang tugon nila. Ano ang pinapahiwatig ng mga talatang ito? Up to this point. Ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay ay maaari tayong proteksyonan, especially dun sa mga isinusugo niya para kumilos. Aalagaan niya ang mga pinapadala niya. Ito ay nakakadagdag sa ating
picture kung sino ang ating Panginoon Jesus, sino ang Kristo. Siya ang may kakahiyang magbigay ng proteksyon at pangangalaga sa kanyang sariling mga tagasunod. Ako bahala sa inyo, sabi ni Lord. Siya bahala. Ngunit hindi ito magiging parang kumbaga isang bed of roses para sa susunod na verse na nagsasabing, subalit ngayon, hindi po yung kanta. Subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sino mang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak o isang sandata. At yan ang sinasabi ni Lord, may kasiguraduhan or may katiyakan ng pag-uusig. Sabi niya, but now. And now, hindi. But now. Subalit ngayon. Meron tinatawag tayong paradigm shift. Akala mo, madali lang ang mag-ebanghelyo. Akala nyo, maayos lang. May pagbabago. Now, there's a fundamental change in approach towards ministry. Iba na, may pagbabago na. Noong araw, sabi sa Luke chapter 12, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Mga gamit nyo daw, ibenta nyo, ibigay nyo sa mga naghihirap. But now, subalit ngayon, dapat nilang ibenta, hindi para ibigay sa mahirap, kung hindi para paghandaan ang kinabukasan dahil maghihirapan nga po sila. Mula ngayon, mas mahihirapan silang lahat. Magkakaroon sila ng kaunting kaibigan at mas maraming kaaway. Hindi na sila ganun ka-welcome. At nakukuha natin yan dahil sa sinasabi ni Jesus dito sa mga talatang to. Nagbanggit pa siya ng pangangailangan bumili ng espada o ng tabak na nagdadagdag as a metaphor or metapora sa pagpaparating ng katotohanan na itong metaphor na to is nagsasabing, nagpapayo si Lord, maghanda kayo. Hindi ito hindi sinasabi po dito kailangan natin maghiganti, bumili kayo ng sandata, ng tabak. Hindi po ganon. At hindi din po ito sinasabi ang dahilan upang maikalat ang ebanghelyo sa pamamagitan ng violence. Hindi din po. Hindi din po yun yung sinasabi. Mali yung ginagawa nila nung araw sa mga crusaders kung saan hawak-hawak nila yung sandatang nakataas at yung ulo ng ayaw magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kaliwa dahil pinugutan nila ng ulo. Kasi nung naglalaban ang mga Muslim at ang mga Kristiyano, yan po ang labanan. Kailangan magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, kung hindi, pupugutan kayo ng ulo. Ganon yung mga Kristiyano nung araw. Take note, may baptism class tayo next. Hindi kayo pupugutan ng ulo, don't worry. Pero, ganon yung labanan nung araw sa mga Christians and non-Christians. Christ is not a zealot. At wala sa iba pa niyang mga turo ang nagtataguyod ng violence or kaharasan. At kaya hindi naghahalo ang violence or karahasan and Christianity. Hindi sa unang pagdating at panahon ng simbahan ng ating ginagalawan today, although someday in the future, darating ang panahon sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus na magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa pangalan ng Panginoon in His second coming. But it is not for today for us to learn. Sabi nga sa Luke chapter 22 verse 50 and 51, kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanyang kanan na tenga dito. Sabi ni Jesus, ano sabi niya? Sige pa, go. Duguan ng kalaban? Hindi. Tama na yan. At ibinalik niya. Hinipo niya ang tenga ng alipin at ang sugat ay kaagad ring nahilom. Ganon din Minsan, di ba, ang sabi sa atin sa Luke chapter 9, hate your mother and your father. Alam natin, hindi ibig sabihin ito, you're going to hate your mother and father. Ang ibig sabihin nito ay dapat walang pagkukumpara ang ating pagmamahal sa Panginoon compared to our parents.
Hindi literal na magalit tayo, magkaroon tayo ng puot sa ating mga magulang. Ganon din dito. Pag sinabi ni Lord, bumili kayo ng tabak, hindi ibig sabihin, literal. It is a metaphor to say na mahihirapan tayong lahat. Especially itong sinabihan ng ating Panginoon. Kung babalikan nga natin ang talata, binabanggit niya 3 bagay dito sa verse 36 na hindi na daw kailangan sa mga nakaraan maikling paglalakbay, pero dapat ngayon, dapat daw nilang dadalhin yung money belt, yung knapsack, at yung espada nga daw. Sabi ni Jesus, kung wala kang tabak, ibenta mo yung balabal at bumili ng isa. Parang sinasabi ni Jesus na nagpapahiwatig siya na ang panganib at pagkaseryoso ng mangyayari sa kanila ay malapit na. Dahil sa mga darating na panahon, ang mga lalaking kausap ni Jesus ay hindi na makakatagpo ng mainit na pagtanggap kung hindi puot hanggang sa punto ng karahasan. At ano po ang sinasabi nito sa atin? Ano ngayon, Brother Peter? Ang mindset, ang dapat natin naiisip mula disipulo ni Jesus, ay dapat maaalala natin ng 2 bagay. Pumapasok tayo sa kahirapan, ngunit naaalala natin na ang ginawa sa verse 35, na lahat ng pangangailangan nila nung isinugo sila ni Jesus ay natutugunan. Parang sinasabi natin dito sa 2 verse na ito, ang 35, nagprove si Jesus, wala naman kayong pangangailangan At pagdating sa 36, mahihirapan kayo. At ipagsama mo yung 2 yun, at yun ang ating dapat itatag sa ating mga utak. Ayun ang ating mindset sa New Testament church para sa atin. Mga kapatid, ang katiyakan ng pag-uusig ay isang paulit-ulit na tema sa aklat ng Acts o ng aklat ng mga gawa. Ang ilan ay mamamatay sa isang trahedya, ngunit si Kristo pa rin ang may control sa lahat ng bagay. Naalala natin ang kwento ng ating first martyr na ang pangalan niya ay si Esteban, na ang mga kanyang huling sandali ng kamatayan, ay nakita si Jesus na pinatitibayan ang kanyang pagkamartir na nakatayo bilang pagpapatibay sa mga aksyon ni Esteban mula sa langit. Naalala mo, sabi dito sa Acts chapter 7, tignan ninyo, sabi ni Esteban, nakikita kong bukas ang kalangitan. At anong ginagawa ni Jesus? Ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Chini-cheer on si Esteban. Kasabay nito ang pagpapahintulot sa kamatayan ni Esteban na mangyari, ngunit sa kabila ng lahat ay si Kristo ay tapat pa rin. Tapat na tapat pa rin siya. Hindi po nagsabing, ay, pinabayaan ni Lord o namatay. Hindi po. Kayang-kaya naman niyang ibahin yung kwentong yun kung gusto niya. Kayang-kaya niyang tapusin, kayang-kaya niyang bigyan ng proteksyon si Esteban. Ngunit tumayo si Jesus at sinasabi niyang, sige lang, anak, sige lang. At dahil dito sa kwento sa Gawa chapter 7, alam po natin, kasama na dito si Apostol Pablo, marami sa mga itinalaga sa buhay na walang hanggan ang nakarinig ng kanilang mensahe at nagbalik kay Kristo at nagpunta kay Kristo at naniwala kay Kristo. At nakikita natin dito ang 2 panig ng pagiging isang tagasunod ni Kristo. Ang kagalakan sa pagkakakilala at paglilingkod at sa fellowship sa church at pagmamahal natin sa Kanya sa isang panig. Ngunit sa isang banda, ang mga paghihirap sa pagiging tapat at masunuring tagasunod ng ating Panginoon. Mga kapatid, darating ang panahon para sa atin na ang mga tagasunod kay Kristo ay kailangan natin mamili.
Actually, namimili naman tayo. Every day we make little choices, we may not know it. But more than that, I'm speaking of the choices that we have na may consequence. We may know who are the Lord's by our words, we can speak, and our actions. Ngunit naniniwala po ako na ang mas mabuting sukatan ng ating paglalakad kasama ang Diyos ay ang ating mga desisyon sa buhay. Ano ang gagawin mo ngayon, Brother Peter? Ano ang gagawin mo ngayon, Sister Ernie? Ito ba gagawin mo o ito? Hindi ko naman sinasabing tama, malinaw na malinaw yung tama at mali. Nasabi natin, paano magmamanifest ang ating buhay na tayo ay sa Panginoon? Sa mga maliliit na desisyon. That's how we know that you are His. Maliliit na desisyon, ang mga pang-araw-araw na desisyon, pati na rin ang mga desisyon na malalaki na magbabago sa ating buhay. Meron nga akong kaibigan na nanggaling po dito last week, at pag uwi niya, tinawagan niya ako, Brother Peter, hindi ko alam gagawin ko kasi may union dito sa Amerika. Kasama ako sa Nurses Union. Kapag ginawa ko to, ito mawalan akong trabaho. Kapag pumasok ako, pag uusig ako ng mga kasama ko sa union, pag ano ako, pwede ba ako bumalik na lang sa Pilipinas muna? Sabi ko, hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo. Tawagan mo yung pastor mo. Siya dapat may alam niyan. Ngunit, ang desisyon niya napaka-importante kasi gusto mong mahanap na desisyon ay yung hindi pinaka-maayos para sa iyo. Kung di saan mabibigyan ng luwalhati ang ating Panginoon sa mga malalaking desisyon natin sa buhay. Ang hirap gawin. Ang hirap gawin. Mamimili po tayo. We are going to make decisions. Kanino ba tayo? Darating ang panahon, tayong mga tagasunod kay Kristo, we are going to make decisions that are hard for us. Nakita nga natin sa aklat ng Juan na minsan, di ba, nung nagsalita lang na mahirap si Lord, sabi niya, ayaw na namin sa iyo. These are hard sayings, sabi sa John chapter 6 verse 66. At hindi din nagbabago ang tawag para sa ating Panginoon. Tawag sa atin ng ating Panginoon. Parang sa Lucas, di ba? Ito ay nananatiling parehas. Yung pamantayan ni Kristo para sa kanila noon ay yun din ang pamantayan para sa atin ngayon. Sabi nga niya sa Luke chapter 9 verses 23, alam niyo po ito, di ba? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Pero sabi niya, tinanong niya ang lahat kung ang sino man ay gustong sumunod sa akin. Di ba? Itakwil niyo ang kanyang sarili. At pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kasama na po dito ang ating mga desisyon. At muling pinapaalala ni Jesus sa kanyang kamatayan. Muli itong ginagawa niya, nagpapaalala siya. Sabi niya, mahihirapan kayo, wala naman kayong problema nung araw, nung unang pagsugo ko sa inyo, ngunit ako'y mamamatay. Sapagkat may katiyakan na matutupad ang mga kasulatan ayon dyan sa sinasabi ni Jesus dito sa verse 37, sinasabi ko sa inyo, dapat matupad. Kanino? Sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito. Ibinilang siya sa mga salarin. Sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sa English, for I tell you that which is written must be fulfilled in me. Sabi ni Lord. He was numbered with transgressors or mga salarin. For that which refers to me has its fulfillment. Ano ba pinagsasabi ng ating Panginoon dito? Anong sinasabi niya sa atin? Minsan we take these words for granted. Minsan din, nalilimutan natin na ang ating Kristo Jesus ay siyang propeta. He is the great prophet. We find that not only Jesus was not only the fulfillment of prophecy in His own life, He was also making prophecies or predictions that have been nasusunod, na nafulfill. Naglista nga ako ng mga particular na propesiya mula sa mga labi ng ating Panginoon kung sakaling wag sana natin baliwalain ito. At isipin natin kung gaano ka-eksakto
itong mga sinasabi. Bigyan ko kayo ng 3. Naalala nyo ang patungkol kay Maria na taga Bethany, na ipinangaral niya na sabi niya, ipapangaral daw natin si Maria magpakailanman. Sabi dito sa Mark chapter 14 verse 9, tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipapahayag bilang pag-aalala sa kanya. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin. Alam ba ni Lord yun? Alam niya. Kahit, di ba? 2,000 years after. Naalala nyo, yung pinag-aralan natin, Luke chapter 21, patungkol sa templo. Pagwawasak ng templo, sabi niya, mawawasak ang templo sa aking henerasyon. Yun din na nangyari. Ito maganda. Sinabi ni Jesus, ito yung pangatlo at panghuli, sinabi ni Jesus kay Pedro na itatatwa siya ng 3 beses bago tumilaw ang manok. Sabi sa Marcos chapter 14 verse 72, siya namang pagtilaok muli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, bago tumilaok ang manok ng 2 beses, 3 beses mo akong ikakaila or itatatwa. Nanlumo siya at nanangis. Isipin po natin ng mabuti kung ano ang sinasabi ni Jesus dito. Isipin po natin ng mabuti. Sino makakaalam na may manok na nakatali o tumatakbo sa paligid? Sino may alam noon na may manok na yun? Or did God Himself create just right there isang manok para tumilaok, para makita ni Pedro? Ganun ka-eksakto. Ano ang lahat ito para sa atin? Ano ngayon kung may manok dun? Manok ni San Pedro. What is all this for us? Kung sa maliliit na bagay ay alam ni Kristo kung ano ang mangyayari, ano pa kaya ang sa malalaking bagay? The cosmic, the world-changing things. Kapag sinabi niya, I am preparing a place for you, at maaalala mo, may isang manok na sumunod sa kanya para lang kay Pedro at mapag-aralan natin lahat. Tumitibay ang paniniwala ko pag sinabi ni Lord sa akin, I am preparing a place for you sa John chapter 14. Kapag sinabi niya, magsasama-sama tayo sa banal na hapunan, kapag nagsasama-sama tayo sa banal na hapunan, inaalala natin yung sinabi niya na hindi na siya iinom muli sa ubas hanggang sa araw ng iinumin niya na kasama tayong lahat sa kaharian ng aking Ama. Mabuting paniniwalaan natin ito. Dahil sa manok na yun, o dahil sa mga liliit na bagay na kayang alamin ng ating mabuting propeta, ano pa kaya yung mga pinangako niya sa atin? Ang kanyang mga salita ay walang hangganan. Ang lahat ng mga quote-unquote hulang ito ay literal na natupad. Ipinapakita niya ito na walang pag-aalinlangan na si Jesus ay talagang isang tunay na propeta. At dito siya, tulad ng mga nauunang kabanata, ay nagsasalita ulit sa kanyang paglisan, sa kanyang pagkamatay. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit niya na ang propesiya ni Isaiah para sa kanyang sarili, particular na tumutukoy sa Isaiah chapter 53. Puntahan natin to. Ang Biblia na lang ang ginamit ko dito para mas may konting kalinawan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi ng kasama ng dakila at kanyang hahatiin ng samsam ng kanyang nakasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan, at ito ang kinote ni Jesus. At ibinilang nakasama ng mga lumalabag. Sa iba, ginamit ang salarin. Sa iba, ginamit ang lumalabag. Sa English, it is transgressor. Because he poured his soul to death. Gayon pa'y
gayon pa may pinasan niya ang kasalanan ng marami. Gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Ano ang sinasabi sa atin ito? Here we see what Jesus, kung babalikan natin na verse 4:37, ang tinutukoy ni Jesus as an exact quote of Isaiah and was numbered with the transgressors, or in Tagalog, at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Ano ibig sabihin kasama ng mga lumalabag? Yung iba sinasabi, totoo, kasama niya sa kaliwa at sa kanan niya na lumabag sa batas, mga thief on the cross, di ba? Tagapaglabag siya. Totoo yun. Totoo rin na si Jesus ay binansagan kaibigan ng mga naglalabag or ng mga makasalanan. Lalo na dito sa kwento ni Lucas, yun ang kanyang tema, friend of sinners. Iyon ay sa isang bahagi ay katuparan talaga ng ibig sabihin ng talatang ito sa Isaias. Ngunit dapat tayong dapat tayong paniwalaan na mas higit pa dun. Dahil ito yung pinakamahalaga sa sinasabi ni Jesus. Na nangangahulugan ito na si Jesus ay iniligay sa kategorya ng isang salarin, ng isang lumalabag, ng isang makasalanan sa mata ng Diyos Ama. Siya ang kabayaran, pero hindi siya nagkasala. Uulitin ko, hindi siya nagkasala. Ngunit siya ang kabayaran. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan na nag-alis ng puot ng Diyos sa atin at nilagay ng Diyos sa Kanya sa krus. Sapagkat ang susunod na mga talata, susunod na phrase sa talata chapter ng Isaiah 53:12 ay nagsasabi rin ito sa atin. Sabi dito, dinala niya ang mga kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Or, gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. I'm sure, naiintindihan niyo naman to sa English. Mga kapatid, hindi na bago sa atin to eh. Kapag tinitignan ko yung mga mukha nyo, alam ko na alam ninyo na ang Isaiah 53 ay patungkol kay Jesus. Kung matagal-tagal na tayo magkakasama dito, alam na natin ni Jesus ay ang katuparan ng Isaiah 53. Bagamat hindi natin alam minsan na dito natin kinukuha yun. Mismong dito sa direktong sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang katuparan. Ang sabi ng mga scholar dito, ang Lucas chapter 22:37, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang tagapagsalin or interpreter ng Isaiah 53. Kaya sabi ko nga sa inyo, alam kong maintindihan nyo sa English dahil English ang gagamitin ko dito. Sabi nga sa Isaiah 53 verses 4-6, sabi dito sa pagtinignan mo, He was smitten by God. Ano ibig sabihin ng smitten? Kitten ba yan na may S? Hindi. Smitten by God, ibig sabihin, He was struck, He was beaten, He was slain, He was killed. Sa verse 5, sabi dito, He was pierced for our transgressions, and He was crushed for our iniquities. We know that, alam natin na siya ay isang salarin, alam natin na siya ang naging kasalanan, ginawang kasalanan, hindi dahil makasalanan siya, pero siya yung nagmukhang ganun, dahil He was chastised. Sabi sa verse 5. Dahil He was crushed for our iniquities. Dahil sa verse 5. Sa verse 6, sinasabi dito, the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Alam natin, transgressor, sala rin sa mata ng Diyos Ama sa Kanyang anak.
Why? Just to pay for our sins. Kaya't oo, tama. Siya nga ang transgressor o sa Greek anomos. At tinatratong parang siya yung lumabag sa batas. Hindi nakakagulat nga ang hinihingi niya sa kanyang ama in verse 42 for next week yun. Brother Ian will preach it. Na sinasabi niya, Lord, alisin mo nga itong sarong sa akin. Alisin mo nga itong nasa akin. Take this cup away from me. Na dinadanas niya ang makatarungan na paghihirap dahil sa banal na galit ng Diyos laban sa mga kasalanan. Sa halip na tayo mismo ang magpasa nito, siya ang sumalo para sa atin. Sabi ko nga kanina, alam niyo po, kung may mas madaling paraan mula sa Ama, nahanap sana ito ng Diyos. Ngunit iyon ay para sa ibang mga usapan pa natin itong verse 42 for next week. Si Jesus ay hindi lamang naghahayag ng katotohanan mula sa Diyos. Siya ay hindi lamang isang propeta na nakakaalam kung ano ang mangyayari. Siya ang Diyos na maaaring, siya lang ang may tanging kabayaran na may kayang pasanin ang mga kasalanan natin. At ang huling parirala, or huling phrase, sa Isaiah chapter 53 verse 12 ay nagsasabing, quote-unquote, at nagsasagawa ng pamamagitan para sa mga lumalabag. Ito yung ibig sabihin niya ay He is the one who represents us. O naaabot niya ang pamantayan ng Diyos para sa atin. Sabi sa verse 38, malapit na po tayo matapos, sinabi ng mga alagad, Panginoon, ito po ang 2 tabak. Sabi niya, sapat na iyan. Tugon niya. Ibig sabihin ito, sapat na yan na pag-usapan. Hindi sapat na yan, okay na yung 2 tabak o ang 2 sandata. Hindi po. Ang explanation po natin dyan, parang sinasabi ni Lord, tama na. Tama na ang pag-uusap patungkol sa sandata. Mali naman yan eh. Maraming bagay ang magaganap. Huwag na natin pag-usapan yan. Total, 2 espada lang yan, 2 tabak lang yan. Hindi naman natin kayang girahin yung mga tao eh. Total, 2 espada lang yan, 2 tabak lang yan. Hindi naman sapat yan para sa isang militar na takeover eh. Kaya parang sinasabi ni Jesus, sapat na yan. Tama na natin pag-usapan. Sa ating pagtatapos, babalikan ko lang ang ating konteksto. Ano ang magiging o dapat maging reaksyon ni Teofilo? Pagkatapos basahin, kilala niyo si Theophilus, di ba? Yung sinulatan ni Lucas dito, pag binasa niyo yung chapter 1, verse 1 ng Lucas, andun siya si Theophilus. Siya yung tunay na sinulatan ni Lucas. Na parang siya yung immediate audience or original audience. So pag binalikan natin yung konteksto, ano kaya magiging reaksyon niya? Pagkatapos basahin ang bahaging ito sa Luke chapter 22, 35 to 38. Take note walang ganitong portion ng scripture ang Mateo, wala sa Mark, wala sa John. Dito lang natin nakikita yan. Dito lang mayroon mga talatang ganyan ang sinasabi patungkol sa sandata, patungkol sa sala rin si Jesus. Pero isinama niya, we assume, dahil may magandang rason. At ito yung aking paniniwala. Dahil itong 3 or 4 verses, naniniwala ako na pinatitibay nito ang malinaw na larawan ni Kristo, ang propetang si Kristo, at ang kabayaran na si Kristo. Tulad ng mga propeta sa lumang tipan, na ang mga nakinig sa kanila ay naligtas, ang mga hindi ay namatay. Gayun din dito, ang mga makikinig sa propetang si Jesus ay maliligtas, ang hindi ay mamamatay. Ang mga naniniwala na si Jesus ang sapat na kapalit sa kabayaran ng ating mga kasalanan ay mabubuhay. Ang mga ibang hindi naniniwala at sumusubok pa sa kanilang mga kalakasan
ay mapapahamak. Makikita rin ni Teopilo na ang kamatayan ni Jesucristo ay higit pa sa isang pakana ng tao. Ito ay isang banal na plano ng Panginoon. Si Jesus bilang isang salarin o isang transgressor ay bahagi ng plano. Kamangmangan para sa mga hindi naniniwala, para sa atin, ito yung pag-asa natin sa mga Kristiyano. That He bore our sins. He looked like a transgressor in the eyes of the Father for our sake. Ang krus ay isang tagumpay. Si Jesus ay kusang loob na nakamit ang sinaunang layunin ng Diyos bilang suffering servant. Born with love, victorious with love. Sabi ko nga kanina, what made all that disappointment? Di ba disappointing man of sorrows, kinanta natin kanina sa English yung first song natin, Hallelujah, what a Savior. Man of sorrows din si Jesus. But what made all that disappointment and bad news bearable for Jesus? Ito ang pag-iisip na palalayain niya ang mga makakasalanan mula sa pagkaalipin ng kasalanan at magdadala ng katubusan sa pamamagitan ng pagiging isang salarin or transgressor sa pagdanak ng dugo. Hindi ko po kayo sinusubukan maging guilty. I'm not trying to be, this is not a guilt trip. Ito ay katotohanan na ang banal na kasulatan para sa atin ay binayaran na. We're not guilty anymore. It's not, kailangan akong bayaran ng Panginoon Jesus dahil sa ginawa niya sa atin. Mali pong pag-iisip yun. Hindi natin siya mababayaran. Ngunit maaari natin sabihin, gusto ko ipamuhay ayon sa kalooban ng Diyos dahil natanto ko kung ano ang ginawa niya para sa atin. Meron pong pagkakaiba yun. Yung isa, focus tayo sa sarili. Kailangan gawin ko to, kailangan. Hindi po. Yung pangalawa, Christ-centered and makes us realize that we do not have any guilt anymore. And we want to live for Him. Kung ikaw ay isang mananampalataya, dalhin mo ang inyong mga kasalanan. Dalhin mo ang kasalanan mo kay Kristo. Pangako niya yun. Gaya ng pangako niya na He is preparing a place for us. Ang pangako din niya, sabi niya, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. It is no wonder, that the Lord was able to proclaim this, proclaim salvation for those who believe, because He was the one who made all this possible. Sabi sa Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Bakit niya pwedeng sabihin yun? Siya yung nagbayad Parang pwede ko sabihin sa inyo lahat, kung ako nagbayad ng bill, halika, kumain kayong lahat. Hindi mo pwede sabihin ng ibang tao yun ako nagbayad Ganon din si Lord. Halika, kumain kayong lahat. Lumapit kayong lahat. Bayad ko na po yun. And that's the reason He can say it. Follow me and come to me, because I am the one who fulfills the scriptures. Jesus the prophet, the propitiation, and the payment. Pag nilayan natin ang mga kahangahangang katotohanan niyon sa ating mga puso at koronahan natin siyang Panginoon ng ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Ako'y nabubulol na. Panginoon Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe for today. Alalayan niyo nga po ang bawat isa, Father. We pray for the Bible studies coming this week. We pray, Lord, ang bawat isa, ibigyan niyo ng pagkakataon na maging ilaw at asin. Nawa ay mailabas po namin ng inyong pagmamahal sa pamamagitan ng Ebanghelyo, Father, sa mga hindi pa nakakarinig. Lord, patibayan niyo nga po ang bawat isa
Father, bigyan niyo nga po kami ng aming pangangailangan. Naalala po namin sa verse 35, sabi nila, no, nothing. Wala po kaming pangangailangan. Paalala mo nga po sa amin, Panginoon Diyos, ang isa lang tangi-tanging aming pangangailangan ay si Kristo Jesus. And this coming week, Father, may mga mas less important po kami na pangangailangan. Would you provide it for us? For our mental health, Father God, for our spiritual and emotional being, Lord God, for our financial, Lord God, and even for our health, Lord Jesus. We lay it all to you. We ask that you protect us and you guide us and you heal us. And may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And the people of Grace Fellowship Church says, God bless.